Hi guys! Hello! Muli meron tayong i-unbox. Ito, nandito. Ito ay isang solar charge controller. Ayan, yan ang nakalagay sa kanyang box. At ayan yung kanyang mga details. Ayan, mababasa ninyo. Large current, high power, large radiator, dual 2.4 amp USB, dual DC socket, smart LCD display, overcurrent protection, overheat protection. Yan yung kanyang mga feature ayon sa box detail, no? At ito, andyan din nakalagay yung ibang mga features niya. Ayan, sana mabasa at pwede nyo i-post yung video para mabasa ninyo. Sa kabilang side, ayan, model PBSC50A. Ayan, voltage 12 to 24, current 50 amp, max PB voltage 50 volts, solar charge controller. So, halos lahat ng side ng box ay meron siyang details, no? Ito sa kabila. Ayan, LCD display, all necessary protection equipped. Adjustable controlling parameter of the system. At maging dun sa kanyang ilalim, sa ilalim ng box, makikita natin na meron din siyang installation diagram. Charge controller. So ayan, yung inverter, yung power inverter sa diagram ay nakakonekta directly sa battery. So yan po yung suggested connection about the power inverter. Marami po kasing nagtatanong, kahit dun sa ibang mga video natin, kung saan daw po ba magandang ikabit yung inverter. Dito daw po ba sa solar charge controller o sa battery. So mostly, yung mga diagrams na nakikita po natin, suggested ng mga manufacturer ng solar charge controller, na ang inverter ay i-direct connect nila sa battery. Para nga yung inverter ay hindi nalilimitahan ng current limit ng solar charge controller. Pag doon mo kinabit yan sa solar charge controller, limitado yan sa current rating ng solar charge controller. Samantalang kung nakadirekta sa battery, hindi siya apektado. So, siguraduhin lang natin, lagyan natin ng mga safety devices yan. Ngayon, bawa cut-off switch, fuse, para wala po tayong maging problema. So, anyway, ito yung box. Actually, ito ay bukas na. Nabuksan na po natin ito before. Nung dumating, kasi medyo matagal na ito, di lang natin naasikaso. So, ngayon lang tayo nagkaroon ng time para mai-video, maipakita sa inyo. So, bubuksan na natin. Ayan, sa box, ang makikita natin ay nandoon yung kanyang user's manual. Ayan. Okay. Yan yung kanyang mga detalye. See? Mabuti at ito naman ay nakasulat sa English para maintindihan po natin. Yan. About the display. Yan. About sa kanyang program. Okay. So, ayan. Andyan yung kanyang user's manual. At ito na yung unit. Medyo malaki siya, no? Tingnan natin, no? Medyo malaki siya. Ayan, halos 8 inches. At yung kanyang natin sa likod kasama yung pins ay nasa 7.5 inches. So, ayan. Ito siya. So, makikita natin na
Yan ang kanyang pangalan ay Perfect Sutor. Aba, nanliligaw. Yan. Temperature sensor daw. Yun, nandun daw ang temperature sensor. At yung kanyang, ayan, adjustment button. Meron siyang dalawang USB. So, nasabi doon sa box ay ito daw ay 2.4 amp USB. So, sana 2.4 amp nga. Para kaya siyang mag-charge ng medyo malalaking gadget. So, at ito naman yung DC output. Ito yata ay wala siyang nakalagay doon sa kanyang box, no? Baka sa manual meron. So, ayan. Yung makikita natin sa unit nakasulat. Ayan, dun yung solar, positive sa left. At, ayan, battery and load. Okay. So, kung titingnan natin yung kanyang heatsink, medyo makapal naman. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung init ng 50 amp. Kasi yung ating binili ay yung 50 amp model. Andun, ayun naman sa box. So, dito rin siguro makikita natin yung kanyang specification. Ayan. Okay. So, 50 amp. 1224. Ayan. PV voltage is maximum of 50 volts. Maximum current output, ayan, 50 amps. So, ayan. 50 amps yung ating biniling unit. So, sa box, wala tayong makikita kung ito ay MPPT o PWM. Kasi itong unit na ito, medyo conflicting ito. May mga seller na ito ay kanilang ibinibenta as MPPT. At meron namang iba na ito ay describe as PWM. So, itong ating unit, makikita natin, no? Doon sa kanyang mga details, walang nakalagay kung ito ay MPPT o PWM. So, ayan, i-search po natin ulit kung ito talaga ay MPPT o PWM. Ngayon, para malaman natin kung ito nga ay PWM, nang hindi tayo gumagawa ng masyadong maraming testing, isa sa katangian ng MPPT solar charge controller ay meron siyang inductor, isang malaking coil sa loob para magawa niya yung conversion for MPPT charging mode. Yun ang pinakamahalagang component ng MPPT. I mean, isa sa identifying component ng MPPT. So, yan, para makita natin, try nating buksan itong unit na to kung may makikita tayong malaking inductor coil sa loob para mag-suggest na ito ay isang MPPT solar charge controller. So, kuha tayo ng screwdriver dahil sa tingin ko, no, ito ay meron lang 4 na screw para makita natin yung loob. So, hanap tayo screwdriver para mabuksan po natin. So, may nahanap akong screwdriver. Ito, mahaba nga lang. Pero, I think it will do the work. Ngayon ko lang po ito bubuksan. Para makita po natin. Yan, yung tunog niya parang aluminum naman. Pero yun nga parang yung pintura ng kanyang heatsink ay ayan, medyo pangit dahil parang pinatungan lang, parang may corrosion. So ito siya. Okay.
So, ayan. Wala tayong nakikitang coil. See? Wala tayong nakikitang coil. Kundi itong mga terminal na ito. Tingnan natin kung ating matatanggal. Ayan. Lagyan natin ng marka para hindi mabaliktad. Okay. Pag ating tinanggal, ayan. So, ayan siya. Ito yung parang sa connector ng motor. Okay? Hindi naman siya pwedeng mabaliktad. May locking siya. So, at saka bilog, at saka square. Yung, hindi siya pwedeng mabaliktad. So, good thing. Hindi tayo magkakaroon ng problema doon. So, I think ito yung kanyang temperature sensor. Okay, siguro dapat ito ay nandito. So, ba't nandun siya? So, ito, tingnan natin kung ano ang nandito. Ito ay para sa display. Diyan lang natin yan ilagay dahil para hindi mawala at alam natin na dyan galing yung mga screw na yan. So, ito lang siya. Hindi ko masyadong mabasa kung anong pangalan ng component, pero palagay ko ito yung controller para dito sa USB. Yan yung kanyang coil para sa buck converter para dito sa USB output. At ito 12 volts output nya ay nakarekta. Yan. Ito nakarekta dito. Yan lang yung kanyang laman. See? Dito naman sa kanyang board, napakakunti lang ng laman. At kung masisilip nyo, wala namang inductor na nakatago dun sa likod. Oh. Tsaka napakanipis na. So, ito yung kanyang dalawang MOSFET. Malaking MOSFET. Yun, napakasimple lang at napakaliliit ng pyesa. At ito yung kanyang terminal. Okay? So, wala tayong nakitang coil para magsabi na ito ay MPPT Solar Charge Controller. So, maring o we can conclude na ito ay PWM Solar Charge Controller. Makapal naman yung kanyang heatsink. Mukhang okay naman. Ayan. Makapal naman. At maganda naman yung pagkagawa. Malinis naman yung pagkagawa. Ayan. Napakaliit lang ng kanyang pyesa.
So anyway, yan po. Sa mga gustong makita yung loob nitong charge controller na ito po yung kanyang laman. Okay? So ayan, nai-assemble na uli natin yung charge controller. So nakita natin na wala yung isa sa key component para sa isang MPPT solar charge controller. So ito po ay isang PWM solar charge controller. Yan po sa mga nagbabalak bumili para hindi na kayo magtaka kasi minsan hindi naman nila inire-reveal na ito ay isang PWM solar charge controller. At minsan nga may mga gusto pa tayong i-scam na sinasabi nila na ito ay isang MPPT. So yan, para hindi na kayo magtanong kung ito ay MPPT, pinakita ko na sa inyo yung loob. Isa pa sa giveaway na ito ay isang PWM solar charge controller lang ay yung kanyang presyo. Kung titingnan ninyo doon sa mga online shop, hindi lang tayo magpo-promote kung ano, alam nyo naman yon kung ano yung sikat dito sa Pilipinas, mababa yung kanyang presyo. Nabili ko lang ito ang less than 2,000 pesos for 50 amp 50 amp ang rating niya. So yun pa lang ay giveaway na hindi siya MPPT dahil ang mga presyo ng MPPT solar charge controller, alam natin na habang tumataas yung ampere rating ay mas malaki. Kita nyo po ito ay 50 amp. So sa halagang less than 2,000, 50 amp controller, dead giveaway na yan. Pero minsan nga dahil sa itsura, no, kasi parang may mga MPPT solar charge controller na ganito ang itsura. So, minsan iisip ka, baka MPPT nga ito. Pero ayun nga pala, sinuri ko rin yung kanyang manual, no? Though na yan, maliliit yung kanyang pagkakasulat. Pero may nakita po tayo dito. Yan, sa isang part. Yan, binilugan po natin yan. Kasi dyan po natin makikita yung word na, ayan, PWM. So sabi niya, High Voltage Disconnection Protection, HBD. When the battery was charged to 13.8 volts, the PWM function will be started. So PWM po siya. So anyway, yan, sana meron po tayong natutunan at huwag po kayong magsawang sumuporta sa ating channel. Kung nagustuhan nyo po yung ganitong content, leave a like. At kung gusto nyo i-share at i-subscribe, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, salamat!